Tuloy-tuloy na po nating pag-usapan napapanong issue ng bayan dito lang sa Teka Moment! Okay, para sa ating unang Teka Moment ngayong araw, Pangulong Duterte inaprubahan na ang pagpapalabas ng 4.7 bilyong piso bilang pondo para sa mga retiradong miyembro ng militar at byuda ng mga veterano. Lahat ng mga military retirees age 80 years old and up, kasama ang mga byuda ng World War II veterans, ay maaaring makakuha ng pondo na ilang buwan nang nakabinbin kahit na ito'y nasa 2016 budget. Ang update na ito ay hinggil sa Total Administrative Disability or TAD or TAD na inihayag ni Pangulong Duterte kahapon, National Heroes Day, sa libingan ng mga bayani. Dagdag pa ng ating Pangulo na sa 4.7 bilyong piso, 3.5 bilyon dito ay para sa mga widows at 1.2 bilyon naman ay para sa mga military retirees. Ang Joint Implementing Rules and Regulations o IRR ay napirmahan na ni Budget Secretary Benjamin Diokno at Defense Secretary Delfin Lorenzana. Ayon pa kay Secretary Lorenzana, maaring hindi na ilabas ang pondo sa ilalim ng dating administrasyon dahil na rin sa election ban. Hinggil naman sa pagpaparelease ng pera, ito ay ipoproseso agad ng Philippine Veterans Affairs Office or PVAO at ng AFP General Headquarters. Good news! Well, dito pinapakita ng Pangulo na pinangangalagaan niya ang militar, ang mga pamilya nito, yung ating mga nakatatandang mga veterano. Kung kahapon nasubaybayan ninyo yung ating coverage ng PTV sa pagpunta ni Pangulong Duterte sa may Samar, kung saan dumalaw siya doon sa may nasawing police. May isang veterano doon na talagang tuwang-tuwa siya. Nagsasalita siya ng kanilang native language, hindi naman Tagalog. Pero tuwang-tuwa siya dahil marami silang local officials doon. May gobernador, may mayor, hindi man lamang nakuhang dumalaw para sa isang namatay na pulis. Pero ang Pangulo, yung leader ng bansa, pumunta doon. Bukod pa dyan, may isa pang ginawa ang Pangulo kagabi. Kagabi ay ang piniling makasama ng Pangulong Duterte yung mga sugatang sundalo na kasama niyang maghapunan sa Malacanang. Ito, dito pinapakita ng ating leader na mahal niya yung nagbubuwis ng buhay para sa ating bayan. Malapit sa kanyang puso, mga miyembro ng militar. At saka, very timely dahil kahapon, National Heroes Day, kasi may kukonsiderin naman natin silang mga bayani natin. Kasi talagang they risk their lives. They risk their lives for the country. At yun din yung sinabi ng Pangulo nung bumisita siya na iilan lamang na bibigyan ng oportunidad na mamatay para sa kanyang bayan. Kaya saludo tayo sa mga good news ito na mayroon ng ilalabas na pondo para sa mga retiradong miyembro ng militar at mga byuda ng mga retirado. Mayroon pa po tayong isang pag-uusapan ngayon, ang mga mekanismo sa pagpapatupad ng pangmatagalang tigil putukan sa pagitan ng CPP, NPA at pamahalaan. Inaasahan na pong matatapos sa susunod na 60 araw. Ipa-finalize na po ang mga mekanismo para sa implementasyon ng bilateral ceasefire sa susunod na 60 araw. Ito po ay ayon kay Presidential Advisor on the Peace Process, Secretary Jesus Dureza. Ang nasabi pong Government Peace Panel ay pangungunahan ni Labor Secretary Silvestre Bello III, samantalang ang National Democratic Front, ang political arm po ng CPP-NPA, ay babalangkasin pa ang kanilang mekanismo para sa nasabing kasunduan. So sabi po ni Peace Process Secretary Jesus Dureza, 60 days from now, both sides will complete mechanisms that will make it a bilateral ceasefire. Okay, dagdag ko lang, sinabi rin ni Secretary Dureza na isa sa kanyang imumungkahi kay Pangulong Rodrigo Duterte na palayain na yung mga political prisoners bilang pagganap na rin sa unang napagkasundoan ng gobyerno ng Pilipinas at syempre ng CPP, NPA, NDF. Alam nyo, long overdue na rin syempre itong peace talks between the two parties, and talagang maraming mga parties sa buong Pilipinas na naghahangad na magkaroon na nga ng kapayapaan sa pagitan ng dalawang grupo. Kung mababalikan natin yung mga statements ni Pangulong Duterte before, itong mga grupo na ito hindi na tinuturi, bagamat lumalaban sila sa pamahalaan dati, ang sinasabi ng ating Pangulo na meron kasi silang pinaglalaban na cause. Meron silang gustong pagbabago na mahita sa ating sistema. At ito nga yung paraan para siyempre ma-involve sila dito sa pagbabago na inaasahan natin sa administrasyon ng ating Pangulo. So asahan natin sana na talagang tuloy-tuloy at maging consistent yung mga talks na ginawa nila sa Oslo. At yun nga, ma-implement nila ito concrete ways lahat na mga pinag-usapan nila dyan. Bagamat nagpapatuloy yung ating peace talks,
Marcos. Yung mga ground troops naman ng CPP, NPA, NDF at mga militar sana rin hindi magkaengkwentro para hindi na mabalang itong pag-uusap na ito. Marami po tayong pag-uusapan ngayong umaga. Siyempre. Alright, una-una pag-usapan natin dyan ang mga kapangyarihan, responsibilidad ng pamahalaang pambarangay at sangguniang kabataan or SK. Gayon na rin ang pagpapaliban ng barangay at SK Elections 2016. Ito yung mainit na isyu ngayon. At meron din tayong usapang SSS, ang Loan Restructuring Program. Abangan niyo rin po ang aming mga segments ngayong umaga. Real Talk, makikilala po natin si Chinkitan at si Entrepinoy, ang House of Polvoron. At syempre, maaari nyo rin po kami makasama sa pamamagitan ng Facebook sa @facebook.com/GMorningPilipinas, sa Twitter @twitter.com/GMorningPilipinas, sa YouTube PTVPH at via live streaming www.ptv.ph. Kaya dyan lamang po kayo dahil magbabalik pa ang Good Morning Pilipinas!